Tumanggi muna ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na kumpirmahin kung irerekomenda nila ang muling pagpapaliba ng barangay at sangguniang kabataan elections. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Target ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na makapaglabas ang committee report ngayong Agosto, kaugnay ng mga panukalang naglalayong ipagpaliban o i-reset ang barangay at sangguniang kabataan elections. The country is now facing an energy crisis, no? Para po hindi magkaroon po ng ng sinasabi po nilang election fatigue, because in the first place dito po sa region namin sa BARM magkakaroon din po ng BARM election, first regular BARM election. So definitely we will be we're looking at coming up with a committee report on before the end of this month, no? But we are not confirming whether this committee report would really ought to postpone or to reset the election. Mahigit 10 bersyon ng mga panukala ang nakabinbin sa komite na kailangang pag-isahin at suriin para matiyak na hindi lalabag sa makalintal ruling ng Supreme Court. Kabilang din sa kinukonsidera ng komite ay ang preparasyon para sa 2028 national and local elections na magsisimula sa susunod na taon. Kung sakali pong marireset ang barangay and SK election, magkano po ang kakailanganin ni COMELEC? Depende po sa kung anong taon ito marireset. Ang sa amin pong pakiusap ay wag lang po sana naman na lalampas sa kalaghatian ng next year, ng 2027. Kasi critical po sa amin ng June onwards, 2027, sapagkat yun po ay preparasyon para sa national and local election. Isa po sa mga version na ang tinitingnan is after the 2028 presidential election, doon mag-conduct ng barangay and sanggunian kabataan elections. Hinihikayat ng COMELEC ang Kongreso na mailabas na ang desisyon patungkol sa BSK elections reset o postponement sa pagtatapos ng Setyembre. Samantala, kabilang din sa dinidinig ng komite ay ang reforma sa party list system na layuning mas gawing inklusibo ang representasyon sa mga sektor, limitahan ang bilang ng mga nominees sa bawat party list at palakasin ang voters' education. Ayon kay Adyong, bubuo na ng technical working group para mas musisiin ang mga panukalang batas na inihain patungkol sa reforma sa party list system. In-anticipate din po natin, malapit na po yung 2028, no? Ang problema din po ng COMELEC, kung hindi ho siya timely na ma-aproba, ay baka magka-problema sila doon sa pag-allow or pag-accept ng mga parties na magse-certify sa kanila to participate in the national election. Kinukonsidera rin ang pagkakaroon ng transition period sa implementasyon nito. Target ng komite na maipasa ang committee report sa plenaryo bago matapos ang taon bilang bahagi ng LEDAC priority bills. Vel Custodio para sa Bayan.